Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Pagkahaba-haba man daw ng investigasyon. Nagmula po sa SMNI, nagmula po muna ka Eric, Badoy, tapos SMNI, tapos ngayon kay Kibuloy. Sa Duterte pa rin po ang tuloy, no? Talagang ibang uri po itong mga kalaban po natin, no? Sila na yung ibang klase po. Pag-uusapan din po natin ang sentro po ng atake bukod sa mga Duterte ay eto pong si Senator Amy Marcos, no. Nagtataka ko, naturingang mga BBM vloggers, naturingang mga loyalista. Hindi pala, nagki-claim sila na mga loyalista sila. Nakakalimutan po yata nila yung firstborn ng ni Apo Marcos, Apo Lakay Marcos, ay si Senator Amy. At wala po akong nakita, no? Ako, real talk tayo. Kaya nga duda kaming mga Duterte sa mga ginagawa ni Senator Amy. Wala kasi kami nakita na yung kanyang kapatid ay talagang tinira niya, no? Alam mo naman. Kaya takantaka talaga ako dito sa mga BBM vloggers. Bakit nyo sinisentruhan si Senator Amy? Kasi hodang ito ay dugot laman, no? Dugot laman yan. Tapos, yung intention niya, di ba, sinasabi niya na siya po ay talagang Marcos para po sa pamilya niya ibangon yung pangalan ng mga Marcos. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Nakakagigil. Ginagawa tayong bobo na itong mga to. Hardinero, hindi nakakaharap ni Kibuloy. Iba yung nangaharas sa kanya, di ba? Tama ba? Yan yung pagkakaintindi ko sa kwento. Iba yung tao na nangaharas sa kanya, iba yung nakakaharap niya, iba yung naggugutom sa kanya. Hindi mo nakakaharap si Kibuloy, pero pag mag-aabot ng baril, tuwing mag-aabot ng baril, naroon ka. Guys, ang Malacanang po, no? Para po sa mga hindi pa nakapasok sa Malacanang. Maraming gate yan, maraming tao dyan. Hindi po yan yung ano na, oh, wala na bang tao? Oh, ipasok nyo na yan. Bago ka makapasok doon, ako minsan lang po ako nakapasok sa Malacanang. Kinakailangan may pangalan ka ron. No? Kinakailangan may pangalan ka ron bago ka papasukin. PSG po nagbabantay dyan. Presidential Security Group. Marines. Hindi po basta-basta makakapasok ka ng Malacanang. Sarge, narito na yung mga pinasundo sa akin. Oh, baka may mga camera yan. Hindi, Sarge, malinis to. hindi talaga ako makakapaniwala eh. Hindi. Nako. Ano ba? Ano ba ang nangyayari sa atin? Alam niyo po ang masakit sa pag-aaral, ang mga Pilipino naniniwala na hindi na po sana eh. Ang pinagkakatiwalaan na po ng mga Pilipino yung mga influencer. Tayo po ang pinakamataas na naniniwala sa mga, pag sinabi po influencer, yan yung mga YouTuber, yung mga katulad namin. 46% yata, hindi ako nagkakamali. Tayo po pinakamataas na lahi na naniniwala sa mga influencer. Kaya po, marami po sila napapaniwala. No? Kaya lang, sobrang, alam niyo yun, sobrang katina. Sobrang, hindi na po makatwiran. No? Ito po, etong moves na to, ito po ang pinaka-unexpected ko po na moves ngayong araw. Akala ko basang-basa ko na yung mga yan. Akala ko basang-basa na natin yung Madilawan, sila, mga ano na yan, akala natin, ganyan yan, sisirain niya si Kibuloy dahil madikit kay Duterte. Pucha, grabe, inaksahan talaga. Sinama pa si Sara Duterte, hindi talaga iniiwan yun na nga, malupit na nga yung dinamay nyo si Sara Duterte na tokhang queen sa Davao Ngayon, eto na naman. Nanghingi ng baril, nag-uuwi ng baril. Pasensya na kung wala tayo sa hulog ngayon na marami tayong dinidiscuss. Yan lang po. Yan lang po tatalakayin ko ngayon. Wala pong iba. Kung gano'n na po kababa ang inabot ng mga, tapos lahat po yan, alam niyo yan, kukunin po yan ng lahat ng mga vlogger ni BBM, vlogger ni Tambi. Yan na po, grabe pala. Walang isip-isip yan. Ngayon lang, nakita ko na yung nagtitinda ng pampapogi, yan ang topic. Napakarami na yan na yung topic. Meron pa nga, tinapik pa si Ninyo.
Yung, sabi ko, mga ano talaga itong mga to. Kahit na anong ibato mo sa kanila, itatapik eh. Kahit na ano. Alam mo, ikaw, antivirus, wala. Last na yan na ano mo rin. Hindi ka na mananalo kahit senador sa mga susunod. Wala na. Hanggang dyan na lang ang karir mo. Kaya, wag po kayo mag-alala. May nagtatanong dito, hindi pa ba sinasama si Bastay at si Pulong? Isasama po yan. Huwag kayong mag-alala. Kaya ako, alam niyo naman ako, di ba? Pabago-bago ako ng isip. Isip ko, putya, parang nakakatamad pumunta sa Cebu. May ganun akong tendency eh. Pero ngayon po sa ginagawa nyo, talagang nanggigigil na akong pumunta na sa Cebu. Gusto ko na nga, bukas na ako pumunta. Magsisimula na. Kayo po ba maniniwala talaga kayo doon? No, yung hardinerong hindi nakikita si Kibuloy, hindi nakakaharap, ipapakita sa kanya na, ito, Pangulong Duterte. No, hindi ko alam kung ano tawag niya kay Pangulong Duterte. Ito, Pards. Uwi mo na itong mga baril na to. Mayor Sara, ito, mag-uwi ka na rin ng baril. Ganun ba kalantad yan? Ano ba yung lugar ni Kibuloy? Ano ba yan? Parang kampo militar ba yan? Na nakakalat lang yung mga baril, sanay na sanay yung mga tao na. Hindi naman ako naniniwala. Alam, di ba bahay sambahan yan? Bakit nila paglalantaran yung pamimigay ng mga baril? Kaya ako, pag may sumunod pa dyan, yung mas malala, dito po kami po tagaluto na shabu. Okay nang kulang na lang yun eh. Para ma-iugnay na nila na drug of all drug lords, di ba? Putya, drug of all drug lords na yun. Kung doon na kay Kibuloy nagluluto. Ang lulupit na. Wala ka talagang paglalagyan. Sa mga utak ng mga tao na to. Okay, inahabol pa rin po ng sa Congress. Dalawa po 'yung atake ng Congress no. Yung House of Representative, I mean. Ano po nila no, yung inadapt na lang nila. Gustong-gusto nila eh. Alam niyo ang target nila before SONA. Before SONA maipasa na yung resolution na magbabago ng constitution. Alam ko tinatarget nila before 2025 election kasi after 2025 election at hindi nila nabago yung constitution. Alam naman natin yung purpose ng pagbabago, di ba? Hindi naman tayo makaka-attract. Sa totoo lang, hindi po tayo makaka-attract dahil lang binago yung constitution. Kala nyo ba ito nakikita ng mga tao? Hindi ito nakikita ng mga... Sa tingin ninyo, yung mga investors hindi nakatingin sa mga Pilipinas. Ano bang sitwasyon nyo sa Pilipinas? Nagtatalo yung kampo ni Duterte at ni Marcos. O, di ba magkakampi yung anak ni Duterte at si Marcos? Hindi na. Kasi, patay na. Ay, wag tayo dyan mag-invest. Magulo pala dyan. Alam nyo, akala nyo ba ganito ang balita na mapupunta sa mga investor? Uy, binago nila yung constitution nila, mag-invest na tayo. Hindi po. Kumusta ba kalagayan dyan sa sa matatagbang riyan? Matatagbang kanilang politika dyan? Parang si Duterte ba yan na may isang salita? Hindi. Yung pinsan ni ganun, tsaka yung misis tsaka yung pinsan, tapos si Vice President, hindi nila kasundo. Hindi nila kasundo. Puta, wag tayo mag-invest dyan. Magulo pa lang ngayon. Di ba mas mataas yung boto kung ako ba investor, di ba? Di ba mas mataas ang boto nung Vice President, anak ni Duterte? Mas mataas. Tapos hindi sila good. Hindi sila good. Dito tayo sa mga good sila. Maniwala kayo sa akin kahit na baguhin pa yung konstitusyon. Wala rin papasok dyan hanggat ganyang kagulo. Imbestiga kayo na imbestiga. Akala nyo ba hindi yan? Basta tungkol sa Duterte, pinag-usapan. Hini-headline po yan. May tayo eh. May taga-bato tayo sa international press. Ayan, di ba, sinangkot na naman si Duterte dyan. Sasabihin na naman, the most wanted human trafficker. Marami tayong magaling magsusulat eh. Yan, yung mga katropa ni Maria Ressa. Magbibigay po yan ng balita, kukunin po yan ng mga international. No? Katropa ni Duterte, yung wanted sa NBI, ganun po nila tinitwist eh. Katropa niya, tapos iniimbestigahan si Duterte, bukod pa sa kaso sa ICC, iniimbestigahan pa. Pero marami pa rin naniniwala kay Duterte. Katunayan, nananawagan si Duterte na ihiwalay yung Mindanao.
Yun po ang nakakarating sa ibang bansa. Ngayon, magrarally po na malaki sa Cebu. Bakit may rallying ganyan? Ano yan? Pro Duterte yan. Oh, di ba bati sila ni Marcos? Ay, hindi na ngayon. Huwag tayo dyan. Magulo yan. Huwag muna tayo mag-invest dyan. Yan po muna ayusin nyo. Kahit na baguhin nyo ng baguhin yan. No? Anong purpose nyo? Bakit babaguhin ng saligang batas? Para maka-attract. Hindi po kayo makaka-attract. Basta nakita nila. Ngayon, sasabay pa yung mga dilawan. Po dyan. Anti-chacha din yung mga dilawan.